So yan po maibigan, ay totoo po talaga yan. Naabot po yan ng 1 kilometro. Maibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito maibigan ay babahagi ko po sa inyo yun pong access point na kung saan ay aabot po ng 1 kilometro. Pero bago ho natin pag-usapan yan maibigan ay gusto ko pong i-shout out lahat po ng atin pong mga kakilala sa Facebook o sa YouTube na kung saan ay sumusuporta ho sa atin. Unang-una mga kaibigan ay gusto ko pong i-shout out yung kaibigan natin na si Pastor Richard Maxino. Ganon din po si Brother Jadismar TV mga kaibigan. Gusto ko pong i-shout out si Brother Jadismar. At saka gusto ko din pong i-shout out si Sir or Brother Edison Butite, official kung kayo po ay kilala si Sir Edison mga kaibigan. Ganon din naman po yung pong atin pong mga members. Actually, meron naman pong 4 na nag-join sa atin pong pa-shout out. Si Sir Rodrigo Toyco, si Sir Renan Tioy, at saka si Sir Carmelito Siblos, at saka si Sir Christian. Ayan, maraming salamat po sa pag-join po sa atin pong pa-shoutout mga kaibigan. So ngayon mga kaibigan, napakarami pong mga kaibigan natin na nagtatanong kung ano daw pong magandang gamitin na access point para po sa atin pong piso wifi. Ayan, normal po na katanungan yan sapagkat gusto talaga ho natin na meron ho tayong naaangat po yung atin pong sales araw-araw dun po sa mga vendor natin. Kaya marami pong tayong tinatanong kung anong magandang antena na gamitin. Kaya nagsisearch ho tayo kung saan talaga yung the best na antena. So before ho natin pag-usapan maibigan, yun pong aabot po ng 1 kilometro, yun pong access point, ay pag-usapan muna natin yung kadalasang ginagamit natin or yung binebenta ho ng mga seller mga kaibigan na gaya ko po. So pag-usapan muna natin mga kaibigan kung ano yung magandang antena. So meron po akong illustration dito mga kaibigan na kung saan ay sinali ko po yung mga kadalasang ginagamit ho natin or ng mga seller. So unang-una, known na po ito sa atin yung pong TP-Link AP1110. Yun pong Comfast EW71. Nung nag-start ho tayo 2019, kadalasan yung pong ginagamit na access point ay Comfast EW71. So yan po yung ginagamit mga kaibigan. Hanggang marami na pong mga access point na nakilala at ginagamit na din po natin hanggang sa ngayon. Ito pong Comfast EW73 ay ginagamit din po pala natin ito noong 2019 nag-start ho tayo sa Vendo. Ayun naman pong Comfast 314N na directional. Sa pagkakalam ko, yun pong directional may bigan. Bago pa lamang po ito na marami ho ang gumagamit. Pero kadalasan, ito po yung ginagamit. Kung meron man pong iba na hindi ko alam, pasensya na po mga kaibigan. Ito lang po ang atin munang pag-uusapan. So yung tanong, kung ano yung best na gamitin para po sa atin pong piso wifi na antena. Kasi gusto ng client na tatagos ng ilang pader. Gusto nila na aabot ng 300 meters away. Gusto nila na stable yung atin pong range ng atin pong mga piso wifi antena. So mga kaibigan, yun pong range ng TP-Link AP1110. Ito po ay meron lamang po siyang 200 meters. Sa description nung TP-Link AP1110 ay meron ho talaga siyang 200 meters na inilagay po doon. So ngayon sa actual, depende na po yan sa area or location na kung saan ay ilalagay natin yung atin pong access point. Gaya ho ng TP-Link AP1110 na nakasaad doon is 200 meters. Pero pag testing natin, nabigla ho tayo kasi hanggang 50 meters or 100 meters lang yung aabutin niya. Tapos 1 bar na lamang yung natitira sa 100 meters. So, ganong senaryo mga kaibigan, ay marami hong nagtataka at nagtatanong bakit daw po ganon. So, syempre, sa location ho natin, i-check ho natin mga kaibigan kung marami po bang mga magiging sagabal sa frequency o sa range po ng atin pong antena. Gaya na lang po ng mga puno, gaya na lang ng mga bahay. Ayun po mga kaibigan ay nakaka-distract na po yun sa range ho ng atin pong mga antena. Kung marami man pong bahay or matataas na bahay o puno dun po sa atin pong pinaglagyan, tapos yung target natin nasa 200 meters away from your location, syempre kung may mga puno po dyan, hindi ho talaga tatagos yan at perfect na 200 meters yung makukuha ho natin. Kaya naging 100 meters, 50 meters, 80 meters ay mukhang babagal na po yung atin pong internet or na-experience natin. Kasi nga po may bigan, depende po din yan sa atin pong location na paglagyan. Okay?
So kung gagamit naman ho tayo ng TP-Link AP1110, so i-check dapat natin yung location natin maibigan kung anong antena ang mas maganda na gamitin. So itong mga antena na ito, again, ito po ating ibinabahagi sa inyo sapagkat napakamura lamang po nito at talagang kayang-kaya lamang po ng ating mga bulsa. Kaya ito din po yung kadalasang binibenta or kasabay po ng ating pong mga piso wifi na binibenta ng ating mga seller. So again, balik ho tayo maibigan, yun pong Comfast EW71 ay meron po siyang 150 meters yung range niya, ano? So, ganun din sa TP-Link AP1110 ay depende din po sa location ho natin. Again, maibigan, ito pong ating pong binabanggit na TP-Link AP1110 at saka Comfast EW71 ay 360 degrees po yan, mga kaibigan, ano? So, yan po yung kanyang range base ho sa description ng product na ito. Itong mga kaibigan, ito pong Comfast EW73 ay ganun din yung kanyang range, nasa 300 meters. So, from your location, yung range niya ay hanggang 300 meters yung aabutin. Okay? So, according sa description ng product na ito. Pero ganun nga, balikan natin again yung atin pong sinasabi, depende po yan sa atin pong paglagyan. Pero kung open area ho tayo, no, wala masyadong magiging hindrance or magiging sagabal dun po sa antena ho natin, ay talagang mataas din po ang range ng Comfast EW73. At saka, ganun din yung po mga kaibigan, ito pong Comfast directional na 314N. Ito po, kung saan po siya nakaharap, ay dun po yung mataas na range, hanggang 300 meters. Kaya pong abutin mga kaibigan. Kung halimbawa lamang ay wala ho talagang sagabal dun po sa area, ay kayang-kayang abutin ho ng directional. Pero sa Comfast EW73 ay medyo mabagal na po yung internet, mga kaibigan, sa 300. Pero yung directional, mga kaibigan, ay talagang kayang abutin yan kasi directional po yan. Kaya kadalasan gumagamit ng mga Comfast directional, bumibili sila ng 2 or 3 antena para side by side magkakaroon ng mataas na range sa area na paglagyan nila, ano? So, yun yung ginagawa nung iba. Kaya yung iba hindi na gumagamit ng 360, gaya ho ng Comfast EW73, kasi mas gusto nila ng long range. Maganda talaga yung directional na atin pong gagamitin para abutin ho talaga yun pong gusto nating abutin na 300 meters, mga kaibigan. Pero depende po yan, mga kaibigan, ha? Again, sa area. Lalong-lalo na, balikan lamang ho natin, kapag tayo po ay naglagay sa isang area, tapos napapansin natin na talagang napaka-ikli long range ng ating mga piso wifi or mabagal, ano po kasi yan, mga kaibigan? Kung meron pong mga katabi ho natin na mga antena na gumagamit din po ng 2.4 GHz, kasi yung mga 2.4 po yan, kadalasan, kung marami din po ang antena sa location, isa din po yun na nagpapabagal o nagpapakiikli ng range ng atin pong mga piso wifi antena, mga kaibigan. So, yun yung sinasabi natin na overcrowded na frequency sa isang location kung marami na po din po yung gumagamit, ano? So, kung ako yung tatanungin, saan po dyan yung gagamitin ko? Syempre, yung gagamitin ko dyan is yun pong naka-directional. Kung kaya po sa budget, ano? Mas maganda ho talaga yung directional kasi kung saan natapat, dun ang talagang mataas na range. Pero kung yung lugar naman na paglagyan ko, nasa paligid lang yung mga bahay na target ko, tapos hindi naman masyadong malayo, so gagamitin ko yung 360 na TP-Link AP1110 kasi mas long range siya kaysa kay Comfast EW71. Pero kung ikaw lang mag-isa dun sa area, maganda din naman po ang Comfast EW71 kung wala po kayong kompetensya dun po sa area, mga kaibigan. So yun yung pong sinasabi ko, depende sa area at depende sa budget ho natin kung kaya ho nating bilhin ang mga antena na gaya ho nito. So ngayon, mga kaibigan, pag-usapan ho natin yun pong access point na binabanggit ko
na umaabot po ng 1 kilometro. Meron nga po ba? So sa video na ito, ipapakita ko sa inyo na meron pong nag-testing ng isang access point na kaya pong abutin yung 1 kilometro mga kaibigan. At kung plano nyo po na gamitin yan, ay maganda po yan mga kaibigan kasi isang barihon na po ang inyo pong makukuha ng mga customers. Pero yun nga lang, hahabulin ka ng NTC kapag ganun ang range na inyong pong makukuha kapag gagamit ho kayo ng antena ho na aabot po ng 1 kilometro. Pero kung ikaw lang naman sa area mga kaibigan, nasa bukid ka or nasa area na hindi ka masyadong nakikita, ay maganda ho talagang gamitin ang 1 kilometro na access point kung kaya sa budget mga kaibigan. Pero yun nga, magiging useless lang naman na 1 kilometro, yun pong layo ng hagis ng ating access point. Paano naman maghuhulog yung customer kung nasa 1 kilometer po siya? Di po ba? Pupunta pa sa location na kung saan nilagay mo ang yung piso wifi. So, yun yung disadvantage. Maliban na lamang kung paglagyan natin ng mga vendo, kung sakali mga kaibigan kung sakali lamang po na mayroon tayong ganyang access point, pwedeng paglagyan natin yan ng mga vendo at doon na maghulog yung mga customers natin kung tayo lang po ang meron pong piso wifi sa area ho natin. So ngayon mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo na meron ho talagang access point na aabot po ng 1 kilometro. So ito po yan mga kaibigan. So i-check ho natin ang video na ito. So ayan mga kaibigan, nakikita ho ninyo, meron hong 3 access point po dyan na testing ho ng mga tao na ito. Na ito po yung tinatawag na Cambium XV2 Tutti, Meraki MR76 at saka ito pong Rocos T3 50C. So, yung 1 kilometer dyan mga kaibigan na aabot po, ito pong access point na ito. Ito pong Cambium XV2. So, i-check natin mga kaibigan yung video na ito kung kaya nga bang abutin yung 1 kilometer or 1,000 meters. Ito pong access point na Cambium XV2 mga kaibigan. So, ngayon mga kaibigan, i-check ho natin. Ayan po. 3 access point po yan na testing ho ng mga pagmamayari ho ng access point na ito. Kung nakita ho ninyo, ang Meraki po maibigan hanggang 400 meters lang, Rocos 350. Ayan maibigan, hanggang 1 kilometer po yung range ng antena na Cambium XV2 po maibigan, di ba? So yan po maibigan, ay totoo po talaga yan, naabot po yan ng 1 kilometro na isang access point. So baka yan na po yung solusyon sa problema mo ngayon, ano? Baka yan na yung gusto mong bilhin. Kung kaya sa budget, bilhin mo na agad. Para po kayo ay hindi po mabitin mga kaibigan sa access point na ito, ay pwede niyo pong bisitahin ang video na ito. Nasa baba ho ng ating video mga kaibigan, nasa description po natin ang link na ito para po kayo po ay hindi mabitin sa atin pong pinag-uusapan ngayon na access point mga kaibigan. O nga po pala, kung kayo po ay hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag ho niyong kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ng ating video, mag-share ho ng ating videos, at pinaka-importante sa lahat, na i-hit po ninyo ang ating pong notification bell para sa susunod po ng ating pong mga video tutorials ay ma-notify ho kayo na may mga bago po tayong ina-upload. Kung gusto niyo pong magkaroon ng idea mga kaibigan about po sa piso wifi, about po sa internet setup, ay meron ho tayong mga videos sa ating pong YouTube channel. Bisitahan nyo lamang po at hanapin po ninyo dyan po sa ating pong YouTube channel mga kaibigan. Again and again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.